Oh, pakinggan po natin kung anong nangyayari dito sa pandemya, sorry. Impeachment. Pakinggan natin ha, kasi alam mo meron na namang nilabas na kalokohan itong kamera eh. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung itong tamang tagapagsalita. Ha? Oh, ito. Ito, pakinggan natin ha. Disrespectful litigants o walang galang na litigante. Ito ang tawag ni Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court sa mga kumukwestiyon sa naturang korte na aniyay layon ay manira lang ng puri imbis na idulog ang kanilang reklamo sa tamang sanggunian. Paliwanag ng abogado, sino mang litigator na magaling sa kanyang propesyon ay nalalaman na madali at mabilis lang ang maghain ng mosyon. Partikular na dito ang motion for clarification, manifestation, pagsunod at formal na entry of appearance. Ngunit 7 araw matapos mag-convene ang impeachment court, wala pa rin anyang naghahain ng mga nabanggit sa korte. Kung ang goal anya nila ay mapabilis ang pag-usad ng kaso, dapat sila mismo ay tumalima rin at hihain ang dapat ihain kaysa ginugugulang oras sa pag-atake sa korte. Yon, di ba? Ay nako. Ito yung isang bagay na hindi natin maintindihan eh. Kasi this is a court process. Ang nangyayari ngayon, trial na po yan. Parte na po ng trial. So halimbawa, may inutos sa iyo ang korte. Kung gusto mo talaga mapabilis ang impeachment, kung gusto mo talaga mapabilis ang proseso during the hearing o during the trial of this particular case, sagot ka kagad. Di ba? Hindi yung ang tagal-tagal mo bago sumagot. Bakit hindi ka sumagot? 'Di ba wala naman pong kasi ang sinasabi ng kamera, lalong particular na ito si Chua, sabi niya, inaantay namin sumagot ang Vice President tungkol doon sa ipinadala ng Senado sa kanila, then doon namin ibebase if magfa-file kami ng motion doon sa amin o whatsoever. Alam mo, wala namang kinaugnayan. O yung pleading ng Vice President, Office of the Vice President, o yung pagsagot nila sa Senado, doon sa tinatanong sa inyo ng Senado. Walang kinaugnayan yun. Dahil yung tanong ng Senado sa inyo, nais nyo pa ba magpatuloy yung prosecution, yung from the 19, syempre lilipat na sa 20, sasagot lang naman kayo ng yes or no. Ang dali-dali nun. Pangalawa, yung tanong na ito ba ay dumaan, i-certify nyo na dumaan talaga ito sa tamang proseso at hindi kayo tumalon. Hindi nyo naman kailangan tanungin o alamin ang argumento ng Vice President, di ba, para sagutin lang na dumaan ito. Bakit hindi nyo na lang sagutin? Kasi ganito yan, bahan ba nakikita ko mga kababayan natin. Siguro may bumulong dun sa mga House Prosecution Panel na yung ginawa ng Senado, ng impeachment court, mga senator judges, parang patibong. Either way kasi anong isagot nila dun sa tinatanong ng mga senator judges, magbabackfire sa kanila. Unang-una yung sa tinatanong nila kung dumaan ba sila doon sa tamang proseso nung yung paghahain ng impeachment complaint. Bakit yung kumbaga yung one year ban na dapat hindi pwede mag-file ng sunod-sunod na kaso ng impeachment. Yung bakit yung fourth impeachment complaint yung inaction ng kagad nila. So lahat ng isasagot dito ng mga congressman magbabackfire sa kanila. Kaya hindi nila masagot-sagot yan kagad dahil may bumubulong sa kanila na madadali kayo pag sinagot niya ng whether oo o hindi. So kaya ang ginagawa ngayon ng mga congressman natin, ang iyak nila sa social media. Umiiyak sila sa mainstream media. Ayaw nilang sagutin yung gustong itanong ng mga senator judges. At isa pa, ang nakikita natin diyan kasi, parang ayaw nilang nauutusan sila ng Senado. Feeling nila mas mataas sila sa mga senador. Kaya nga, di ba, inuutusan sila sagutin nila yung mga tinatanong. Hanggang ngayon, di pa nila sinasagot. Kasi feeling nila na-under sila ng mga senador. Kaya, until now, ayaw nilang, kumbaga, yung ego nila nandoon, natatapakan. Kaya ayaw nilang sagutin. Kasi parang feeling nila, masyadong mababa. Ang tingin nga sa kanila, di ba, lower house.
Do'n pa lang umaalma na sila 'pag tinatawag silang lower house. What more ngayon na inuutusan na sila ng Senado na sagutin yung, yung dalawang question na ibinigay na impeachment, trial court. Ang tagal-tagal nyo, tapos putak kayo ng putak sa putang inang mga bayarang media, ha? At ayaw nyong sagutin na lang ng diretso. Tapos magre-reklama kayo, ang tagal-tagal naman ng impeachment. Bumabagsak ang ekonomiya dahil sa impeachment. Alam mo, Yuse Claire Castro, kausapin mo yung mga congressman. Anyway, pakialamera ka naman din eh. Pakialaman mo yung mga congressman. Sabihin mo, sumagot na kayo na magsimula na to, na matanggal na sa posisyon yan. At threat yan sa amo namin. Ganun, diretso nyo na lang. Ang dami nyong hanas eh. Di ba? Ang dami nyo sinasabi pa na, okay, so ganito, Di ba? Oh. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, komplikado ang utos ng impeachment court na pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. Ba't ba daldal pa ng daldal to, di na to kasali? Ewan ko alam, daldal ng daldal to, hindi nakasali to sa eksena. Wala ka na eh. Banat bay, sinusulit niya hanggang June 30. Kasi after June 30, lahat ng sasabihin niya, wala nang saysay, wala nang kakwenta-kwenta. Ngayon, kahit paano, may konting bigat pa yung mga sasabihin niya kasi parte pa siya. Hanggat di pa nag-adjourn hanggang June 30 yung Senado, kahit sabihin mo naka-break sila ngayon, consider as senador pa rin siya dyan. So, siyempre, sinusulit niya yung pagsusot nung kapa na yan, yung kulay maroon ba yan? Sinusulit niya kasi hanggang June 30 niya lang masusuot yan. At saka siyempre nagpapakitang gilas kay Bongbong Marcos kasi baka biglang bawiin yung appointment ng asawa niya. So wala silang income. Wala silang other source of income kapag binawi yung appointment ng asawa niya. Siyempre, appointee yun. Siyempre may sweldo yun. Medyo maganda-ganda bigayan doon. May mga bonus pa yan. Malamang kasi galante si Bongbong Marcos. Kaya hangga't maaari, magpapakitang gilas yan para makita ni Marcos na worth it yung pag-appoint at yung mga bonus na marireceive ng asawa niya. Ano eh, sa 20th Congress na yan eh. Hindi ka nakasali, talo ka na eh. Alam ko na kung ba't siya dumadaldal. Hindi kaya ito napag-utusan ni Marcos? Uy, yung asawa mo, in-appoint ko ha. Well, ikaw na bahala sa akin dyan. Hindi kaya? Hindi kaya po? Sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, syempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused a necessary delay. It introduced a maneuver, a detour. Tingnan mo yung sinagot dito ni Coco Pimentel, di ba? Kung yun pala yung sagot hindi unconstitution yung ginawa ng Kamara doon sa pagpapasa ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, di gumawa na sila ng certification. Yun lang naman ang inaantay ng ng impeachment trial court yung requirements na yun para simulan na yung pagtatrial. Bakit hindi pa rin ginagawa yan ng mga congressman? Yun yung tanong doon. Detour na hindi na kailangan gawin. Ito introduce legal concepts na not so clear ang meaning. When number one, we could have just assumed it, and then number two, we could just have asked them simply without returning. Gayunman, naniniwala pa rin si Senador Pimentel na dapat sagutin ng Kamara ang kahilingan ng impeachment court. I hope the House of Representatives, being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Tingnan nyo, tapos lalambot din naman si Coco Pimentel na kailangan sagutin ng Kamara yung ibinalik na impeachment complaint ng mga senador. Ilang naman ang inaantay, sagutin lang naman ng Kongreso yung ibinalik na impeachment complaint. Tapos, kung may balik nila sa Senado, di action na nakagad. Siyempre, hanggat walang ibinibigay itong
mga House Prosecution Panel, itong mga congressman, anong sisimulan ng mga senator judges natin? Wala silang hawak na mga dokumento, 'di ba? Yun lang namang inaantay. Kaya ito si Coco Pimentel, umeepal lang yan. Dahil nga naman, appointee yung asawa niya, nagpapakitang gila siyempre. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Yun talaga ang dapat doon eh. Sumagot itong impeachment court eh. Itong mga senador sa impeachment court. Kasi ang tagal-tagal na naman po niyan. Bakit ba? Hindi ko maintindihan. Ano bang napakahirap doon sagutin na isi-certify mo lang naman. Yung ginawa namin, ano, Dito ang tinutukoy ni Banat ba yung mga congressman ang dapat sumagot, hindi yung mga senador, nagkamali lang siya rito. Congressman po, yung mga congressman po ang dapat sumagot dun sa ibinalik na impeachment complaint na kailangan nila i-certify na wala silang nilabag o sumunod sila sa due process tungkol dun sa impeachment. okay yun. Yung ginawa namin, tama yun. Na constitutional yun. Walang problema doon.